Isasama namin kayo maglakwatsa sa isang magarang bahay ng tahanan ng sikat na glass sculptor na si Ramon Orlina. Dahil dito matatagpuan natin ang mga nagagandahan niyang obra sa ating hanep bahay, Salamin ng Buhay. Sa mga inaabangan ko, may papakilala po kami sa inyo, isang sikat na eskultor, itong si Ramon Orlina at ang kanyang bahay, partner. Punong-puno ng kanyang mga obra maestra ng mga glass sculptures. Tara, at pasukin na natin ang hanep bahay, Salamin ng Buhay. Salamin ng mga display at di basta salamin sapagkat ito'y mga obrang di matatawaran. Magandang araw, Mel and Joey. Ang inyong lingkod, si Ramon Orlina. Nakilala niyo ako sa aking mga inukit na salamin. Ngayon, ipakikita ko sa inyo yung aking bahay sa hanep bahay. Siya si Ramon Orlina, isang eskultor na sikat sa pag-ukit ng mga salamin. At sa maniwala kayo't sa hindi, sa loob ng kanyang bahay ay matatagpuan ang iba't ibang mga bagay na sumasalamin sa iba pa niyang pagkatao. Kaya tara, ikutin natin. Dito sa aking garahe, ipakikita ko muna sa inyo yung aking Volkswagen Beetle na aking ginawa. Alam niyo bang ang magarang sasakyan ito ay sumasalamin kay Mang Ramon bilang isang car restorer? Dati ho ito, yung ordinary Beetle, na two-door lang. Ang ginawa ko ngayon dito, in-slice ko sa pagitan at dinagdagan ko ng extra upuan. Dito ho, meron DVD, may refrigerator. Hanip na kotse, di ba? Tara, tuloy tayo sa aking bahay. Sa pagpasok mo sa kanyang foyer, agad na makakaagaw ng iyong pansin ang iba't ibang artworks. Marami akong artwork na nandito. Hindi lang ho sa akin, aking mga kaibigan na artist. Ito ang upuan nito ay gawa ni Agi. Ito ay nagiging lagayan ko ng sapatos. So hindi lang ito isang artwork, isang functional art din ito. Dito ay may isang painting na sumasalamin kay Ramon bilang isang ama. Dito naman meron akong painting ni Alcuaz. Ito ang title ay Tres Marias. Ito ay nagustuhan ko dahil sa tatlo ang aking anak na babae na puro may Maria sa kanilang pangalan. Bukod sa mga paintings at functional art na gawa ng ibang artist dito, ang kanyang foyer ay sumasalamin din sa isa pang profession ni Ramon. At ito ay ang kanyang pagiging photographer. Meron akong frosted glass dito. Dito kasi ako nakuha ng picture ng aking mga sculpture. Dahil sa ito ay merong backlighting. Napapag-usapan na rin natin ang pagkuha ng picture. Dito sa aking foyer ay may dalawang picture. Ito ay kuha sa may Malati Charts na nanalo ng AAP competition ng 1983. Ito naman kung bakit ako meron lumang litrato rito kasi ito ay kuha ko sa Taal, Batangas. Dito pinanganak ang mami ko. At ito ang aming ancestral house. Tara naman sa kanyang sala. Magugulat ka sa isang upuan dito at hindi mo akalain na isa itong obra. Ito isang functional art na ginawa ng ating national artist na si Napoleon Abueva. Kung ang sala ay nagbibigay buhay sa gawa ng kanyang mga hinahangang artists, ang kanyang dining, nagpapakilala naman ang kanyang mga obra sa kanyang ceiling. Ito naman ang aking komedor. Itong mesa ay nara at itong mga upuan ay leather. At sa paligid ho ay mapapansin ninyo ang aking mga eskultura. Aking chandelier dito ay gawa ko. Sa pagitan ng kanyang komedor at sala ay may dalawang piano. Ito naman ang sumasalamin sa kanyang buhay bilang isang musikero. Alam po nyo, ito isang hobby ko, isang diversyon. Lalo na gusto kong ma-relax ang aking pag-iisip sa paggagawa ng mga likha tungkol sa sculpture. Tara, tuloy tayo sa second floor ng aking bahay. Sa landing area ng kanyang hagdan ay matatagpuan dito ang isa niyang obra na sumasalamin sa kanyang pagkatao sa pagiging reliyoso. Meron akong Sacred Heart. Yung sculpture na ito ay aking din ginawa para dito sa lugar na ito. Ito ay made of glass din. Naiba ito sa pangkaraniwang glass na ginagamit ko dahil sa ito ay crystal na made in Japan. Unang part pa lang ng bahay niya to. Tara, tumulay naman tayo sa kabila. Dito naman tayo sa aking workshop na aking ginawa. Ito'y sumasalamin kay Ramon Orlina bilang isang arkitekto. Itong bridge na ito ang nagko-connect sa aking bahay at sa aking workshop. Sa first floor nito matatagpuan ang kanyang workshop kung saan kinikinis ng kanyang mga trabahador ang kanyang mga likha. Sa third floor naman ay ang kanyang opisina. At sa tuktok nito ay ang roof deck na kung saan tanaw ang kamay nilaan. Ngunit ang the best part ng bahay na ito, di natin dapat palampasin ay ang kanyang showroom sa second floor. Napapansin nyo na pagkakagawa ng building na ito ay talagang suited or para dito sa display ko ng aking mga sculptures. Dito nyo makikita na talagang kakaibang gumawa ng obra itong si Ramon Orlina. Masdan nyo ang ulo ng birhing ito. Kahit saan natin tingnan ay tinitingnan tayo. Kung mapapansin mo, itong aking Virgin Mary rito, nakatingin sa iyo palagi. Pero ang ginawa ko dito talaga is actually, ito ay negative. Sa kabila nito is ay yung positive. Yun ang epekto ng kaya nagkakamero ng effect na sa iyo nakasunod ang birhen. Pero actually, hindi. Hanep na bahay, di ba?
Sa kada lugar na puntahan mo sa loob nito, ito'y nagkikwento ng mga salamin ng buhay ng may-ari nito. Dahil dito'y nakilala pa natin siya ng husto. Di lang dahil sa kanyang mga likhang salaming obra, kundi maging sa kanyang tahanang sumasalamin sa kanyang buhay. Mel and Joey, maraming salamat sa pagbisita niyo sa aking bahay. Sana ito'y maging inspirasyon din sa iba nating mga artist. Hindi naman malaki may pupundan mo, pero at least medyo masasabi mo na medyo meron kang nagawa para sa iyo at para sa bayan. Maraming salamat uli, Mel and Joey. Hoy, ang gaganda naman. Ayos ba? Okay.